What's up mga pre, ako yung host, Alvin Pacheco, at ngayon nandito tayo sa Grand Hyatt sa BGC at in-invite tayo ni Asus para mag-check ng mga bagong release nila for their ROG 20th anniversary. May suot akong first person cam para makita nyo rin yung makikita ko. First time ko papasok sa loob, so samahan nyo ako. Hop, bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin dito na medyo bumubulong ako sa part ng video na ito, sa first part. Pero huwag kayong mag-alala, lakasan ko rin yung boses ko dyan kasi ayokong mag-ingay dun sa event. One last thing, dalawang vlog or dalawang event ng Asus itong makikita nyo ngayon. So, ayan lang, bale pinagsama ko lang siya sa isang vlog. At sisingit-singit rin ako dahil may mga nakakatawang parts na to na gusto kong mag-explain para mag-gets nyo. So, maririnig nyo ulit yung future Alvin mamaya, okay? So, ayun lang. Enjoy! So, pagpasok, makikita natin parang divided siya into multiple booths. 1, 2, 3, 4 booths. Meron sila ng mga routers, yung ROG Ally na handheld, yung mga gaming headsets din sila doon, pre-built PCs. O yun, gusto nyo ba ng review ng mga pre? Yung Tough Gaming TM500, pre-built PC siya, so wala ka nang gagawin. Bibili mo na ng computer, maglalaro ka. Look at that GPU, bro. Parang gusto ko hawakan. Wow. Miss, question, pwede namin hawakan yung products? Yes, So, definitely. I can pick up the video card if ever. Yeah. Parang gusto na bawiin ni ate yung sinabi niya. Look at that. ROG Matrix 30th anniversary. 5090. Sobrang kapal. Look at that heatsink, guys. Pag sinaksak nyo to, may light up to dito sa gilid. Kita nyo? Parang screen siya. Tignan natin yung ports. Tatlong display port, dalawang HDMI port. Occupied kaagad ang motherboard nyo. So, ang problema ko, paano ko ito babalik? Diba? Okay lang. Kami na po. Sige po. Thank you po. Thank you. Nakahinga ng maluwag si ate dito sa part na to, and actually nung bumalik kami sa part ng exhibit na yan, may nakalagay na do not touch. So parang ako lang yung nakahawak ng video card dun sa event na yun. Punta naman tayo dito sa kabila. Ano meron dito? May laptop na nakabukas. Kita yung internals. And may nagkukumpuni ng laptop. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya, pero check natin. Hawakan ko na lang. Ayoko mag-ingay. Hinawakan ko na lang guys kasi ayokong mag-ingay masyado. Ayokong maging obnoxious vlogger. Ayan. So, dito I think they're showcasing yung parang quality and service ni Asus kasi recently nagdagdag sila ng feature sa mga ibang eligible products ni Asus and ROG na pwede kayo magpa-preventive maintenance. Ibig sabihin, dadalhin nyo sa Asus Care Center yung mga laptops nyo, tapos may mga free check-ups siya, free maintenance. Hindi lang cleaning daw to, may mga test din siyang ginagawa. So, para dito, nag-interview kami ng isa sa mga staff sa Asus para malaman natin kung ano yung ginagawa nila sa preventive maintenance na yun. So, kasama ko ngayon si Sir Alvin, sir. Alvin. Yes. Oh my God! Pangalan ko Alvin din eh. Birthday ko yun! Tokayo pala tayo eh. So, meant to be pala talaga na ikaw yung kakausapin ko. Pero, just to showcase what this new service for Asus nga, yung preventive maintenance na sinasabi nila, or parang, tama no? 2 beses ba yun? Yung freebie? Yes. Up to 6 times na tayo ngayon, sir. 6 times. Yes. I-short rundown lang natin, sir. Ano yung mga gagawin? Halimbawa, may Asus laptop ako. Preventive maintenance ko sa inyo or papa-check up. Ano yung 9-step process na minention ni Asus kung anong gagawin nyo doon? Una-una, kung magpapabook tayo for cleaning, we need to contact our contact center po for the schedule dun sa service cleaning natin. And then once na may schedule na po, you can go na dun sa pinaka-service center natin. Okay. So, halimbawa, yan bibigay ko na yung laptop sa inyo. So, paano nyo sisimulan? Normally, yung unang-unang ginagawa, parang ganito po, the ADT or yung tinatawag namin parang test program, which is nakikita po dyan Okay. kung may mga issue dun sa laptop. So, parang may proprietary software sila to check kung ano yung mga diagnosis ng laptop mo before sila mag-start. Tama ba? Yes. Before you i-tear down and everything. Ito muna. Yes. Okay. Once na okay naman, sir, we will proceed na dun sa cleaning na ginagawa. For the cleaning po, usually yung ginagawa, unang-una yung sa thermal paste. Pinapalitan po natin siya or nire-replace po natin yung Replace. thermal paste. Well, totally tear down po lahat ng parts. Even the motherboard and the Tatanggalin keyboard. niyo siya sa yes, ano? totally Okay. tear down po lahat kasi may mga dirt po sa underneath ng motherboard. So, we will clean it. So, deep as well. cleaning Yeah. overall. Then, nabanggit po ni Sir Alvin kanina,
Kung mapapansin nyo, dalawa po yung klase niyan. So, on a service center level, yan po yung ginagamit namin. Naka-Linux based po yung testing natin dyan. So, Okay. direct component po siya. And then for the end user level, meron po tayo sa BIOS natin. So, Okay. kung customer, bago nyo dalhin, and then bago nyo ipa-cleaning, pwede nyo po i-check dito sa I see. may ISO. So, meron So, po diagnosis. ito, hindi to available for public. Yes. So, sa inyo yan. Sa service center po natin. Okay. So, all recent Asus released laptop, merong ganito Yes. sa BIOS nila? Yes po. Okay. So, moving on this part, this is still segments dito sa booth na may Copilot or AI na fini-feature nila. So, tignan natin ano meron. Ito na. Reunion. Ito yung na-review natin. So, kung sino makita yung review natin ito, punta lang kayo sa YouTube channel natin or sa Facebook page. Makikita nyo kung anong klaseng laptop tong si Vivo S16. So, ito na yung last one. Last one of their showcases or exhibit. Yung ROG na booth kung saan lahat ng gaming related. May mga gaming tayo nung unang booth na visit natin, pero ito, pakita natin kung anong mga meron na items or products sa loob. Kasi nakita ko may mga figures eh. Yung Zephyrus Duo, the recently announced dual screen gaming laptop na kasing mahal na ng motor o kotse kapag bibili nyo. So kayo na bahala sa financial decisions nyo kung anong bibili nyo. Hindi pa rin ako makamove on dito sa price ng laptop na to. May mga viewers ba tayo nanonood right now na interested bumili to? Sabihan nyo nga ako sa comment section kung kaya nyong bumili ng ganyang klaseng laptop. On this part, we have some of the tough gaming laptops, A14 and the F16. Tapos may router sa gitna. May Pragmata oh. Nagpe-play dun. Oh. Check natin. So this is the ROG Swift OLED PG27AQ WPW. So it's a QHD OLED gaming monitor na meron daw 720 Hz na OLED. 720 Hz, tama ba? Or 540 Hz kapag naka QHD mode. So yung refresh rate niya nagva-vary depende sa resolution niyo. Ayan, kita ko naman so far smooth. Not sure kung video to. I think, it's a video. Naloka tayo. Kala ko gameplay, okay. So, dito naman, may mga display sila ng mga Gundam. Pero, ito, dito, kung sinisimulate nila yung parang PC setup or gaming setup na merong computer and etc. peripherals. Pero ito, one of the show highlights siguro sa exhibit na to. ROG G1000. So, it's a Ryzen 7 9800X3D X870 chipset na siya. 5080 GPU. So makikita nyo, ayan. Ito yung umiikot na fan. Tapos kita nyo, umiikot. Medyo nakikita ko eh. Dito sa video, halatang fan siya na umiikot. Pero sa personal, para talaga siyang LED screen. Kaya nung unang tingin ko, sabi ko, parang LED screen yun sa case na nakalapat. Yun pala, fan nga siya na umiikot. Na yun yung nag-LED or yun yung nagpo-project ng image. Medyo curious ako kung anong performance effect ng mga ganitong fans pagdating sa loob. Feeling ko wala naman siyang air talaga na pinupull or pinupush kasi makikita nyo flat yung nito eh. Flat yung LED nito, most likely 2 fins lang ito na nakaganon umiikot. Kaya nagdi-display siya ng ganyang image. Dito naman, parehas kami ng cameraman ko. Ito yung gusto na makuha, hopefully. It's the ROG Xbox Ally X. Ito yung may AI Z2 processor, Radeon graphics, 24 gigs DDR5, 1TB NVMe SSD, 7-inch na display, Full HD. I think I can hold this naman, no? Kasi handheld to eh. Okay. First time ko makahawak ng ROG Ally. So, it would be nice to do a refresh kung ano ng performance ng ROG Ally this 2026. At may bagong ROG Ally na ba? May refresh na ba nito? Wala pa. Okay. Future Alvin na yung sasagot niyan. So, meron ng ROG Ally X20. Nakaka-release lang. Grabe, ang ganda ng itsura. Medyo see-through yung shell niya. Tas gold trimmings. May kasama na rin na X-Real na shades. Yan yung makikita nyo sa next part ng video na yan. Nalaman ko to kay Dino Cornel. Nung video niya na naghahanap siya ng Computex ng ibubulsa from ROG booth. So, ito yung ROG X-Real R1. Isa tong
monitor, pero parang VR. AR, pero monitor mo to na sa mata mo lang, ikaw lang makikita. Parang privacy monitor. Medyo nagba-vibrate yung shades. May fan siya sa loob, naririnig ko. Hindi fan, speaker. So parang ganito. Parang bone induction audio system for X-Real R1. Very curious kung anong price tag nito dito sa Philippines, pero check natin. Nakakabit siya dito sa ROG Ally, so naririnig ko yung audio ng game. Kita ko yung game. Parang nakaduplicate siya. Pero hindi nakita-kita. Hindi ko nakita yung cameraman, so parang ako nasa sinehan. Do I look cool? Pero ayos Ayun, sumusunod siya. Kumbaga may parang stabilization siya sa loob para kapag gumanon ka, hindi jarring kapag tumingin ka sa iba't ibang place, no. So hindi ko lang makikita to sa POV natin pero itatry ko pakita sa inyo kung ano itsura nito kapag sinuot. So ito yung dalawang lens niya. Connected siya via this one. I think this is Type-C. Ayoko nang tanggalin para hindi matanggal yung game sa ROG Ally. Ewan ko kung makikita nyo siya ng maayos. Pero that's the perspective. Sana ma-review natin. Gusto ko ma-review to. Parang feeling ko ako si Fons. Yun yung exhibits dito sa Grand Hyatt with the ASUS ROG celebratory event. Gusto ko lang magpasalamat kay ASUS for inviting us to experience some of the products here. So ngayon nandito tayo sa Okada, Manila para pumaldo. Joke lang. Hindi, meron ulit event si ASUS which is yung ASUS Business Event. So yung theme nung kanilang event is parang travel, parang airline. So makikita nyo parang may mga gates sa taas, kita nyo yun. A1 to 10, B10, tapos para kang nasa check-in counters. So nandito kami, hindi lang para mag-celebrate ulit nung parang sa previous event ni ASUS. Nandito rin kami para pumaldo. Pero hindi sa casino, dito. Kasi meron silang pinamimigay na mga prizes. Pero kailangan lang namin maubos yung stamps dito. So ito yung mga pinapa-raffle nila ngayon. Expert na book ultra ng mga laptops, expert book laptops, trip to Japan, staycation, gaming peripherals and etc. Tapos mga iba pang freebies. So kung pipili ka dito sa lahat ng prizes, ano yung gusto mong mapanalunan mo? Laptop. So, laptop. Umasa pa kayo. Wala kaming napanalunan dyan, guys. So, first stop natin, gawin natin itong parang Dora Adventure. Punta tayo guys sa A1. ASUS Expert Series Showcase. Dito siya. Actually guys, hindi ko napapakita sa inyo yung booth isa-isa kasi yung mga ibang booth boring parang rundown lang ng mga basic specs ng bagong laptop na i-release nila. Pero magpapakita ko sa inyo ng mga booth na medyo interesting at feeling ko matutuwa kayo. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko matutunan sa pre. Yung mga servers. Kasi wala talaga akong... Well, nag-aaral ako ng Cisco ng onte. Alam ko mag-connect ng computer. Pero yung setup ng ganitong klaseng structure ng server, di ako familiar. Tingnan natin anong matututunan natin ngayon kapag pinuntahan natin yung exhibit na to. Sir, question lang. Di kasi ako familiar dito sa mga ASUS NVIDIA na server. So, yung sa GPU niya, yung NVL8, for AI siya? Yes, sir. Mainly for AI training siya, sir. Inferencing. Okay. Kasi most common knowledge ng mga tao pag sinabing GPU, pang gaming parang pang graphics, di kaya kung nagti-3D ka, ganun. Pero specifically for the Ruvin NVL8, ang use case niya pala for training. Yes, sir. Yung mga high performance computing natin. Okay. Mainly for AI training, inferencing. So, pag i-train mo mainly ng mga large models natin for AI. So, Yung mga gumagamit ng ganitong server, anong business? Anong industry sila? for mga cloud, sir. Cloud server? Cloud server, Google. Pero may idea ka ng range ng price niya? Probably, sir, roughly 15M. In case na hindi nyo narinig, 15M. 15 million. 15M? Yes, sir. May bumibili naman. Hindi naman, sir. Tapos if you don't mind me asking, anong industry? Ganun rin ba sa cloud server? Or saan nila ginagamit? For AI din talaga, sir. Nagtitrain sila ng data?
gets ko na kung ano yung hype ng AI ngayon at bakit almost lahat ng industry gustong mag-jump in tapos mag-invest, di ba? Nadaanan ko lang tong tarpaulin na to. So, kaya daw niya mag-support up to 100 kilograms ng pressure doon sa Asus ExpertBook V9 na laptop na bagong nire-release ngayon. So, makikita nyo, ganito, walang live demonstration. Actually, ito, meron. Makikita nyo ngayon, tinetest nila, nilalagyan nila ng weights. Yung laptop na yan is yung newly released or newly launched nila na Asus ExpertBook Ultra. Flagship to nung ExpertBook. And makikita nyo rin dito, may part na tinatapakan ko rin yung screen at mismong laptop. Grabe, first time kong tumapak sa isang laptop na sinasadya ko. Uncomfortable sa feeling kaysa dun sa laptop siguro. Pero ayun, ang weird pero masaya ako na naka-experience ako ng ganun. And speaking of weird experiences, itong sunod, panoorin nyo. First time ko gagawin to sa isang laptop. Lahat ng nire-review nating laptops, inaalagaan ko. Pero sobrang confident ni ate girl na pinakita niya sa akin yung pag-twist ng laptop. Oh my God! Lahat ng weight nandito ngayon. Nagtitwist tong panel, very confident sila na hindi to nasisira. At wala akong nakikita masyadong, alam mo yung kapag sobrang napipisil yung yung LED, wala siya. For the OLED version, nabebend din siya. Yes, that's two different. Ang weird. So for this next booth, drop test yung gagawin natin. So ito pa rin mas gusto kong mga part kaysa dun sa kabila. Nagbe-bend tayo ng LCD tapos nagda-drop test tayo ng mga laptop. So sige, check natin. This is the Asus ExpertBook P5. So ida-drop test natin siya ngayon. Gumagana siya. Okay, buksan ko ulit para makita nyo. So nagta-type siya. Yung Windows button gumagana. Yung screen okay din naman. So tama no, 120 centimeters o pwede ko taasan? Hindi, dito lang. Okay. So, na-drop test natin. Pag nasira, silang may kasalanan. Tapos tignan natin kung buhay pa. So, yung pag-drop test natin is ditong side lang or pwede rin nakaganito? Kanina sir, na-try na namin sa likod, pero sa harap. Pero try nyo rin sir. Okay, sige. So, hindi ko pa binubuksan ha. Pangalawang drop test na to. Okay. And actually guys, lahat ng nakapila ngayon sa booth, ito rin yung ida-drop test nila. So, ayan, buhay pa naman. Tignan natin, unlock natin. Is this touchscreen? Hindi. Hindi po. Okay. Pero wala namang underline. Okay. Oo, wala namang basag yung screen. Gumagana naman yung keyboard. Check natin. Okay. Gumagana lahat. So ayan, this is the Asus ExpertBook P5. So guys, this is the Asus ExpertBook B3. Meron tayong hook dito ng, is this HDMI? LAN port. Ilang kilograms na sir? 8 kilograms. 8 kilograms na weight, nakakabit sa LAN port, bubuhatin natin. Ang bigat. Okay. Okay. Very reinforced. Hindi na hatak. Pwede ko tanggalin? Press mo lang. Okay. So buo pa naman yung port. Yan pa siya. So, dyan na natatapos yung ating coverage or parang mini-vlog para sa Asus launch and Asus celebration event. So, dalawang event to, pinagsama ko na lang sa isang video. Sana na-enjoy nyo yung video or mini-vlog natin ngayon. At kung nag-iisip kayo ng papanoorin nyo next, well, may video na lalabas dyan, panoorin nyo na lang. At yan daw yung panoorin nyo next na nire-recommend ni YouTube. Kung may mga comments kayo or suggestions para sa mga future episodes sa atin, mag-comment lang rin kayo dyan down below. So, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.